Well, mga kapopong, kumusta? Well, actually, ang medyo weird kasi na nangyayari ngayon sa South China Sea ay kapag mayroong nabalitaan ang China na mga drills na sinasagawa ang Pilipinas kasama ang mga kaibigang bansa nito, ang lagi na lang tugon ng China sinisira ang peace o kapayapaan doon sa South China Sea. Well, uulitin ko sinabi ng China, sinisira daw yung kapayapaan doon sa South China Sea. Well, ang weird, diba? Na mismong China pa ang magsasabi ng ganyang mga statement na diba ang reality naman diba sila naman talaga ang nagsisimula ng gulo dyan sa karagatan na yan? Anyway, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay ibinalita kasi noong isang araw na binalaan ng mga eksperto ang bansang Taiwan na posible daw na yung ginagawang military drills ng China malapit sa Taiwan posibleng hindi lang daw ito isang drill kundi posibleng isang supresang pag-atake talaga ng China sa Taiwan. Yes, mga kapopong, kumbaga ibabalita ng gobyerno ng China na kesyo mayroon silang isang military drills o exercises na gagawin lamang, pero ang posibleng totoong gawin talaga nila ay isang supresang pag-atake talaga. Pero huwag kayo mag-alala, mga kapopong, dahil ang bawat kilos kasi na ginagawa ng armed forces ng China, ang lahat ng yan ay actually pinaghahandaan lagi talaga ng gobyerno ng Taiwan. Yes, mga kapopong, ready talaga ang gobyerno ng Taiwan patungkol dyan. Pero alam niyo ba kung ilang military planes at mga barko ng China ang nadetect ng Taiwan sa loob lamang ng ilang araw? Well, ito lang naman halos 140 plus na mga eroplano ng China at more than 50 o 50 mga barko ng China ang nadetect ng gobyerno ng Taiwan na pumasok sa kanilang teritoryo. Which is ang pinakamalupit naman dyan ay alam niyo ba sa kung anong klaseng formation ang ginagawa ng military ng China na ginagawa nila malapit doon sa Taiwan? Well, ito lang naman sa pamamagitan mismo ng pag-ikot sa bansang Taiwan. Anyway, isipin niyo to, kahit kasi anong klaseng pagtanggi ang gawin ng China, na sabihin man nila na isang ordinaryong military drills lang ang kanilang ginagawa. Sino ba naman kasi ang maniniwala dyan? Halatang halata naman na ang kanilang ginagawa ay isang paghahanda sa kung papaano nila masasakop ang bansang Taiwan. At alam niyo naman siguro na yung laging statement ng China na babawiin daw nila ang Taiwan ay actually parang mali naman yan, dahil ang totoong gobyerno kasi ng China nagliparan lang naman noon papuntang Taiwan dahil nga sa paghahari noon ng komunista ng China. Pero ang pinakamalaking tanong naman ngayon, papaano nga kung bigla ngang sumugod ang military ng China sa Taiwan? Well, good question yan, pero sabihin man kasi natin in size comparison, talagang maliit ang Taiwan compared sa China. Pero in terms kasi of military capability ng dalawang bansa na yan, ay masasabi talaga natin na small but terrible talaga ang bansang Taiwan. Pero yan ba ay dahil sa suporta na nakukuha nila sa bansang Amerika? Na alam niyo naman siguro na sa tuwing nababalitaan ng China na mayroong mga armas ang Amerika na ipinadala na naman sa bansang Taiwan, o mga armas ng Amerika bilang tulong sa Taiwan, na tulad nga nitong 345 million US dollars na halaga ng mga armas na ipinadala ng US sa Taiwan, ay ang laging reaction ulit ng China dito sinisira lang daw ng Amerika ang kapayapaan sa South China Sea. Pero ito ang isipin nyo, mga kapopong, papaano kaya kung noon pa lang wala nang tulong na natatanggap ang Taiwan sa Amerika? Yes, mga kapopong, posibleng matagal na ngang sinakop ng CCP ang Taiwan. Well, kaya't hindi rin talaga natin masisisi ang bansang Amerika na minsan testing rin sila ng mga armas sa dagat tulad nitong nasa harapan nyo ngayon. At ito ay upang ipakita rin sa iba kung gaano talaga kalakas ang puwersa ng Amerika. Well, kumbaga parang ganyan nga ang sasapitin ng ilang bansa kung ang bansang Amerika na ang kumilos upang ipagtanggol ang mga bansang kaibigan nito. Pero yun lang, mga kapopong, na ang pagkakaibigan kasi sa bansang Amerika, na sabihin man nating mayroon silang mga suportang ibinibigay sa mga bansang kaibigan,
kaibigan nito. Pero ang hindi kasi natin maitatanggi ay syempre mayroon ring mga negatibong dulot yung gawain na yan. Yes mga kapopong, mga internal problems nga ng isang bansa. Natulad nga ng pag-aaway-away ng mga politiko sa isang bansa. Natulad rin dito sa Pilipinas na imbis na tutukan ng mga politiko ang basic needs ng mga kababayan natin, pero sumasabay pa itong issue ngayon sa EDCA. Well, anyway, ang sarap sigurong isipin na ang lahat ng politiko sa ating bansa nagkakaisa upang solusyonan ang tunay na problema ng isang bansa. Pero, yung statement na yan mukhang sa panaginip na lang natin mararamdaman na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sa tingin nyo ba, sino ba talaga ang tunay na may problema sa kung bakit medyo mainit ngayon ang sitwasyon doon sa South China Sea / West Philippine Sea? Well, syempre gusto ko malaman ng inyong mga opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, te amo!